I will not tolerate yung mga ganong, ano ba, yung mga ganong masasakit na pananalita. Ano pa yung, kung ano-ano pa yung sasabihin mo. Hinahati ngayon ni Mami itong mga mangga, guys. Gagawin natin sherbet. Very busy kami ngayon sa paghahati nitong mga mangga. Kasi guys, season na ng mangga. And kapag naubos na yung season ng mangga, natapos na, I mean, wala na kaming mahanap. And sobrang mahal na. Tignan nyo naman ang anak ko dito, naglalaro sa likuran ng bahay namin. Hinahati ngayon ni Mami itong mga mangga, guys. Gagawin natin sherbet or mango juice. So, papakita sa natin yung buong process mamaya. Ayan, busy si Mami ngayon. Tinulungan ko siya kanina. Ang dami ko na nang nahati dito. Oh. Guys, nahati na namin itong mga mango. Natapos na kami. So, ngayon, si Mami doon ay busy sa pagbe-blender. So, papakita ko naman sa inyo ngayon, guys, kung paano nila ginagawa yung juice. Papakita ko yung buong process. पहिले प्रोसेस આગળ કરી દેવાની हे यू ऑलवेज એટલે હાથે તો પતી જાય ચાલો, pwede. પછી ગાર લેવાના એના માટે થોડી ના કરે કરે ને આપણે વજન આપીએ ને પછી શું કરવાનું, મમ્મી? પછી ઉમેરીને ગાળવાનું પેલું બનાવે મમ્મી, આ શું કરવાના? કેરી કેરી જ્યુસ બનાવવાનું એવું? કેરી શરબત. જો મારા મમ્મી કેરી શરબત બનાવે છે, એટલે મને શીખવાડે છે કેવી રીતે બનાવવાનું. એટલે અહીંયા કેરી મૂક્યું, કાપેલા. અને અહીંયા બહુ બધું ખાંડ છે. ખાંડ નાખે છે મમ્મી. પછી બ્લેન્ડર નાખવાના, પીલી કરવાના છે, મિક્સર કરવાના. પછી પીલાઈ જાય ને હા. તો ગાળવાનું ઓકે, બરાબર બરાબર. દોયમ ભલે ને અહીંયા મૂકી દો. ના દોયમ ભલે પછી અમે નાખી દેવાનો બસ રાત એવું કાઢો પછી નાખી દે ડબ્બા ભરીએ પછી મમ્મી, આ બદામ કરે છે ને ઘેર, આ બધું જ્યુસ બનાવવાનું. મસ્ત છે. મેં આ ચાખ્યું ને દનકોર, એટલે મને બહુ ગમ્યું. એટલે કેરી ખાલી કરીને એટલે આ કેરી પાકી મૂકવા આ ધોરું ચોમને બાકી એટલે કાચી કેરી છોડલા વગરની કેરી નીચે ખલી કર હા, આમાં છોડેલી કેરી છે એને બધું ચોટે ના બે દાડા પછી ધોય તો ના ચાલે પેલું ગમડું થઈ જાય બે જણ તમે ખુશી કોણ મને ના ફાવે
वो दूध खा रहे हैं। Guys, very busy kami ngayon sa paghahati nitong mga mangga. Kasi guys, season na ng mangga. And kapag naubos na yung season ng mangga, natapos na, wala na kaming mahanap. And sobrang mahal na. So, sinasamantala namin yung pagkakataon na gumawa ng mango juice. Natatandaan nyo ba nung gumawa kami ng strawberry, grapes, pineapple, tapos nilagyan namin ng asukal? Same lang siya nito, pero ito ay pure mango lang na may asukal. Tapos, blender lang nila. And then, lalagyan mo lang siya ng asin na may cumin seeds na pinaghalo. Pwede mo na siyang inumin sa mainit na panahon. So, ayun. Nag-i-store sila ng good for 1 year, guys. Kasi nga, seasonal lang to, di ba? So, dahil seasonal lang siya, makakain mo lang siya. And once in a year ka lang makakapag-store. So, talagang tuwing summer season, busy yung mga tao dito sa paggawa ng athano, sa paggawa ng mga juice, ganyan. So, ginagawa lang namin to. Balitaan ko kayo pag natapos na namin. Guys, so tapos na ang ating mango juice or mango sorbet. So, ayan. Ilalagay na natin dito. Finally. Haju boron? Apela, chalo. Woohoo! Ros, so kaniman. Juice, ganyan. Juice. Juice, yun juice. Hey guys. Two colors. Ayan guys, tapos na po ang ating sorbet. So, meron na tayong mango juice dito. Lalagyan lang natin yung tubig. And then, ganito yung magiging itsura niya, guys. Ayan. So, pwede na natin inumin yan. Ayan guys, okay na po yung juice natin. Ang gagawin na lang natin ngayon ay lalagyan natin itong tinatawag nilang Giro Miku. So, ayan. Lagyan natin ng 2 scoop. And then, i-mix lang natin. Tapos, okay na po ang ating juice. Can you see? Okay, so tara, inom na po tayo. Ito po ang ating mango juice. Sarap. Magandang umaga guys. Tignan nyo naman ang anak ko dito. Naglalaro sa likuran ng bahay namin. Yung inumin niya ng tubig, ginawa niyang sasakyan, no? Tignan nyo. Why? Where are you going? Kaya dyan, Cheto? Bike. Uy, car. Lay batay. Badanan batay, tara car. Ban karne pela. Ban karne. Tara car. Tara car, ban karana che. Yan. Pachi? कब नहीं बनता तू हैं कम बन नहीं था तुला चल बाप रे अफारी थी यू टर्न मार दे चल यू टर्न मार दे meron siyang car dito yan yung nilalaro niya kaaga you turn mar de abaju peluriyo sonal masin batay naita tu le abaju चल ना ले आवाजो ले चल आवाजो ले तू चल बस चू 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 जा चू 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 हुजे sapaivu sapaivu bago Squirrel आई वो जो squirrel doggy चल भागो अन्या doggy पाछे दाव से तारा चलो जल्दी चल अंदर लॉक करो चल लॉक करो अंदर जल्दी आओ से doggy आओ से जल्दी बंद कर दे बंद कर दादी हेल्प है ओके ना दादी हेल्प करने बंद
Guys, share ko lang, no? Naloloka kasi ako, guys. Nasa-stress ako ngayon kasi may mga customer ako. Alam nyo naman, guys, most of you know na meron nga kaming resort and villa. So, dalawa na yung property na niraran namin. So, kailangan kong pagtuunan ng pansin lahat ng mga inquiries, lahat ng mga questions, mga concerns ng mga admins din, and yung mga staff ko. So, ngayon, habang nag-answer ako ng mga inquiries, may naging customer kami na nagpa-book ng certain date. And bukas na yung booking nila. And ngayon sila nagpapa-cancel ng booking sa akin. So, meron kasi kaming policy sa may sa may resort namin na pwede kami magpa-cancel ng booking kapag 14 days. 14 days para may time kami para magpa-rebook, ganyan. Usually, mga 5 days, kino-consider namin kapag alam namin na mapapabook namin yung date. 5 days pa lang, for example, 5 days yung booking niya or 1 week. Kahit na may 14 days policy kami, minsan kino-consider namin kung kaya naman namin ipabook. Walang problema sa amin yun. Pero yung magbubook ka magpapa-cancel ka ng booking mo ng 1 day before, yung kinabukasan, direct loss na sa amin yun, di ba? Tapos kung ano-ano pa yung mga masasakit na pananalita niya, parang parang hindi ko alam kung may manner siya or hindi. Pero may mga customer na parang kapag nagpa-rent nag-rent sila sa resort mo or villa mo, parang binili na nila yung buong pagkatao mo. Tapos parang may karapatan silang magsalita ng masakit. Like parang wala kayong consideration, ganyan. So, sabi ko, ayoko ng ganitong stress. Hindi worth it para sa amin na ganitong stress. So, instead na magkaroon ng problema, ganyan, sabi ko, sige, ibalik na lang po namin yung pera nyo. Kasi guys, I will not tolerate yung mga yung mga ganong masasakit na pananalita ba. Tapos yung mga staff ay binabastos. So kapag ganon na binabastos yung mga staff, and una pa lang alam na namin na magiging problema sila. So unang-una pa lang hindi na namin kinukuha yung mga booking. And iba-iba naman yung mga tao. Sobrang dami kong mga customers, mga guests na sobrang babait. Magbibigay ng isang buong lechon, yung konti lang na tapyas kakainin namin. Tapos ipapauwi ko sa mga staff, ganon. May magbibigay ng mga pagkain, may birthday party, mababait. Pero talagang minsan, may mga customer na or mga guest na parang binili na nila yung buong pagkatao mo na hindi ka re-respetuhin. So ako kasi guys, as much as possible, yung mga staff ay gusto ko na nire-respeto. Dapat naman talaga respetuhin yung mga staff, 'di ba? Kasi hindi kunin dahil sa kanila hindi kayo magkakaroon ng mga magagandang stay. Pero yung guest na masasakit yung pananalita, yung magpapa-cancel ka lang ng booking, hindi ka makikipag-usap ng maayos, kung ano-ano pa yung sasabihin mo. Parang ang hirap i-handle, no? Kaya bilib na bilib ako sa mga nasa sales, ganyan. So, ayun, share ko lang. Pero ayokong isirain yung araw ko dahil lang doon sa mga taong ganun. Kasi may mga tao talagang hindi marunong hindi considerate. So, ang ginawa ko, binigay ko ulit yung booking nila. Hindi ko po kailangan ng 5,000 pesos nyo para disrespect yung buong mga staff, yung buong katauhan naming lahat, parang ganun. So, sakit kasi niya magsalita. Unang-una pa lang daw, ganun na siya nung nag-visit siya doon sa may resort. Talagang may kayabangan na siya. So, ayun. Nung una pa lang, ayoko na talagang kuhanin yung booking. Pero, dahil nga ay, syempre, kailangan natin accept lahat ng mga bookings. Pero, may mga instinct talaga na kapag ganun yung customer, parang, shucks, parang mahirapan yung mga staff ko dito. Parang ganun. So, auto-cancel kayo pag ganyan. So, ayun. Bilang owner, sinettle natin na maayos yung naging problem. So, ayun guys. Nabilib lang talaga ako sa mga nasa mga sales kasi naka-encounter talaga ako ngayong araw guys. Stress ako na-stress talaga ako. Pero ayun, share ko lang sa inyo. So, kung gusto niyo palang magpa-book guys, open na po yung booking natin ng December. Actually, nakuha na yung December 24. So, kung gusto niyo kuhanin yung December 31, mag-medianoche, noche buena kayo sa resort namin. Magpa-book kayo agad kasi mabilisan. So, ayan, if may mga questions kayo, let me know guys. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito sa India.